Magandang umaga, grade 4. Magandang umaga din po. Bago ang lahat, maaari bang tumayo kayong lahat at tayo ay manalangin? Amen! Okay, maaari na kayong umupo. Tignan nga ang inyong mga katabi at sabihin sa akin kung may lumiban ba sa araw na ito? Wala po. Ako'y nagagalak dahil lahat kayo ay present ngayon. Bigyan natin ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. Okay, ngayon naman ay may mga alituntunin na dapat sundin sa loob ng klase. May 4 dito na mga alituntunin. Sinong gustong magbasa ng alituntunin 1? Ma'am, umupo ng maayos. Paano umupo ng maayos? Okay, very good. Ganyan. Alituntunin to. Sinong gustong magbasa? Ma'am, Okay, Paran. huwag maingay at makinig sa guro. At alituntunin number 3. Okay, Cerezo, pakibasa nga. Igalang ang guro at kapwa mag-aaral. At alituntunin number 4. Itaas ang kanang kamay kung may nais itanong at kung gustong sumagot. Naintindihan niyo ba mga bata kung ano ang mga ating alituntunin na dapat sundin sa loob ng klase? Opo. Okay, ako'y nagagalak na inyong naintindihan at sana hanggang matapos ang ating klase. Bago tayo dumako sa balik-aral, may chart akong inihanda dito. Ito ay tatawagin nating lucky chart. Kasi ang mga laman ng numerong ito ay inyong mga pangalan. Sa unang katanungan, sino ang gustong magbigay ng numero? Ma'am, Okay, Pauline, anong number ang 13 ma'am. gusto mo? Okay, number 13 is Ray Jane. Okay, Ray Jane, ikaw ang sasagot sa tanong na ito. Ano ang napag-aralan natin kahapon? Tungkol po sa wastong paraan ng paglilinis ng bahay at bakuran. Okay, tama. Ang napag-aralan natin kahapon ay mga paraan ng wastong paglilinis ng bahay at bakuran. Ikaw nga, Regine, magbigay ng numero para sa susunod na tanong. 12 po. Okay, ang number 12 ay si Krian. Krian, maaari bang magbigay ng mga paraan ng wastong paglilinis ng bahay at bakuran? Ma'am, ang mga wastong paraan ng paglilinis ng bahay at bakuran ay gumamit ng walis tambol sa pagwawalis ng sahig. Okay, tama. Dapat ding dahan-dahan ang pagwalis upang hindi maikalat ang alikabok. Ngayon naman, tumayo kayo mga bata at tayo ay aawit. Ako muna ang aawit, pagkatapos ay kayo naman. Pakinggan ang awit na ito. Ang title ng awit na ito ay ang Reduce, Reuse, Recycle. Reduce, reuse, recycle, recycle, recycle. Reduce, reuse, recycle. It easy to do. Cause my stress and your stress make up way too much stress. Reduce, reuse, recycle. It easy to do. Naintindihan ba mga bata? Opo, ma'am. Okay, ngayon ay lahat tayo ay aawit. Magbibilang ako ng 3 at lahat tayo ay aawit. 1, 2, 3. Reduce, reuse, recycle, recycle, recycle. Reduce, reuse, recycle. It's easy to do. Cause my trash and your trash make up way too much trash. Reduce, reuse, recycle. It's easy to do. Tungkol saan ang ating inawit mga bata? Tungkol po sa reduce, reuse, recycle. Okay.
Saan naman natin ginagamit ang reduce, reuse, recycle? Ma'am, Okay, sa resto? ang reduce, reuse, recycle ay ginagamit sa paghihiwalay ng basura. Tama. Tama. Ang reduce, reuse, recycle ay ginagamit sa paghiwalay ng mga basura upang mapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran. Ngayon naman ay maglalaro tayo. Ito ay tinatawag na flip the box. Tatawag ako ng number, pipila ko ng number dito at kung sino ang mapili ko ay pupunta dito sa harapan upang siya ang maglalaro dito sa flip the box. Number 2. Crisel, ikaw Crisel ang unang maglalaro dito. I-flip mo and then sabihin mo kung anong bagay ang nakikita mo dyan sa larawan. Ma'am, trash bag. Okay, very good. Pili ka ng number. 5. Oh, number 5 is si Mayan Dawigan. Ma'am, trash bin po. Okay. Pili ka din, Mayan, kung anong number ang 6 po. Okay, ang number 6 ay si Marlene. Ano yan? Ma'am, ang mga basura po. Okay. Ang mga word na nabanggit ninyo or na hulaan ninyo sa picture na ito ay may kaugnayan sa ating talakayan. Ngayon naman ay ibibigay ko kay Binibining Kailaparan para sa ating talakayan. Okay. Ngayon naman, dumako tayo sa ating aralin ngayon. Ito ay ang reduce, reuse, recycle. Ang una ay ang reduce. Ang reduce ay ang pagbabawas ng mga basura sa ating paligid. Ang paghihiwalay ng mga nabubulok at di nabubulok na basura ay makakatulong upang mabawasan ang mga basura at mapakinabangan ang mga ito. So, ang sabi dito, ang reduce ay ang pagtulong sa ating kapaligiran para mabawasan ang mga kalat sa kapaligiran. Ngayon, pipili ako ng isang numero dito at may itatanong ako mamaya. So, ang unang sasagot sa tanong ay si Rayalyn. Rayalyn, paano ka nakakatulong sa inyong bahay sa paghihiwalay ng mga basura? Ma'am, tumutulong po ako sa amin sa paghihiwalay ng mga basura namin sa bahay at inihiwalay namin ang mga nabubulok at di nabubulok na basura. Minsan nilalagay namin sa mga pananim ang mga nabubulok na basura na pinagbalatan ng mga gulay at ginagawa namin itong abono. Wow! Napaka matulungin mo namang anak, Rialin. At dahil dyan, mayroon kang isang well done reward. Wow! So, ngayon naman ay dako tayo sa reuse. Ang reuse naman ay ang maaaring gawin sa mga bagay na patapon na, ngunit maaari pang magamit. Kukumpunihin, ibibigay sa nangangailangan o ipagbili. Maaari bang magbigay kayo ng halimbawa ng mga bagay na patapon na o maaari pang gamitin? Ma'am, Mayan, payong po. ano pa? Ma'am, Pauline, sapatos at tsinelas, ma'am. Maaari rin pong mga plastic bottles, timba, bota at iba pa. okay. Ang mga bagay na inyong binanggit ay maaari nating pang gamitin. Katulad na lamang ng timba, yung sirang timba ay maaari nating gawing taniman ng mga bulaklak o gulay.
Ngayon naman ay ang recycle. Ang recycle naman ay ang pagbubuo ng mga bagay, bagong bagay mula sa mga lumang bagay. Ang recycle na ito ay may pagkapareho sa reuse, kung saan yung mga lumang bagay ay ginagawang bago para mapakinabangan muli. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating laro. Bago tayo dumako sa isa pang talakayan. Ang larong ito ay tinatawag na put where I belong. So, may nakikita kayo ditong box na may nakasulat na nabubulok, di nabubulok at nalilisiklo. Mula dito sa box na ito ay bubunot kayo ng isang larawan at ilagay ito kung saan man ito nabibilang. Okay, so sa larong ito ay pipili ako ng numero kung sinong unang bubunot ng larawan. Okay, Novelin, maaari bang pumarito sa harapan at bumunot ng isang larawan? Plastic. Nare-resiklo. Pauline, ay Novelin, magbigay nga ng numero. Number 11, ma'am. 11, Melody. Mga pinagbalatan ng gulay, ito ay nabubulok. Mahusay. Melody, magbigay nga ng isa pang numero. Number 16 po, ma'am. 16, Aubrey. Ma'am, makagulong po. Nare-resiklo. Mahusay. Isa pang numero, Aubrey. 17, ma'am. Alpha. Mga plastic spoon, ito ay kabilang sa di nabubulok. Mahusay, mga bata. Dahil dyan, bigyan ninyo ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Okay. Mga bata, nag-enjoy ba kayo sa laro natin kanina? Opo, ma'am. Okay, kung ganon, dumako na tayo sa isa pang talakayan. Ito ay ang tatalakayin naman natin ngayon ay ang mga panuntunan sa paghihiwalay ng mga basura. Unang-una ay ang maglaan ng wastong lalagyan ng mga basura. Mga bata, mahalaga na magkaroon tayo ng wastong lalagyan ng mga basura sa ating bahay o di kaya sa paaralan para alam natin kung saan natin nilalagay ang mga basura natin at maiwasan ang pagkalat ng mga ito. Sunod naman ay ito ang isang halimbawa ng mga trash bin o paglalagyan ng mga basura. Dapat may di nabubulok at nabebenta. Ang pangalawa naman ay ang paghiwa-hiwalayin ang mga basurang di nabubulok at ito ay tinatawag na waste segregation. So, kagaya nga ng sabi ko kanina na mahalagang pinaghihiwalay ang mga basura para para yung mga basurang nabubulok ay hindi nahahalo sa mga hindi nabubulok na basura. Dahil ang nabubulok ay maaari nating gamiting abono. Sunod naman ay ang iwasan ang pagsusunog ng mga basura.
mahalaga din mga bata na hindi na iwasan natin ang pagsunog ng mga basura dahil ang pagsusunog ng basura ay nakakasira sa ating kalikasan. Sunod naman ay ang siguraduhing may takip ang mga basura. Siguraduhing may takip ang mga basura. Mahalaga na ang basurahan ay may takip para kung sa open space man ito nakalaan ay hindi ito ikalat ng mga aso o mga bata na naglalaro sa paligid. Mga bata, siguraduhin natin na may mga takip ang mga basura natin sa bahay para maiwasan natin ang pagdami ng langaw o lamok sa ating bakuran. Gusto nyo ba yun mga bata na maraming langaw sa inyong bakuran? Ma'am, hindi po. O dahil hindi natin gustong may mga daga o langaw sa ating bakuran. Ngayon naman mga bata ay bibigyan namin kayo ng mga halimbawa ng mga basurang nabubulok, di nabubulok, o pwedeng i-recycle o ibenta. Una ang halimbawa. Ako muna ang magbibigay ng isang halimbawa ng nabubulok. Balat ng prutas. Pauline, maaari bang magbigay ng numero kung sino ang magbibigay ng isang halimbawa? Ma'am, 22. 22. Judy Ann, maaari bang magbigay ng halimbawa ng nabubulok? Tuyong dahon at tirang pagkain po, ma'am. Tama. Ang tuyong dahon at tirang pagkain ay nabibilang sa nabubulok. Judy Ann, maaari bang magbigay ng isa pang numero? Magbibigay ng halimbawa ng di nabubulok na basura. Ma'am, number 1. Number 1, Sam. Ma'am, Jaryo. Sino pang gustong magbigay ng halimbawa ng di nabubulok? Ma'am, plastic po. Ngayon mga bata, lagi nating tandaan na mahalaga ang pagtatapon ng basura sa bahay. Dahil kaugnay nito ang pagpapanatiling malinis ang bahay at bakuran. Lagi nating tandaan na ang paghihiwalay ng mga basura ay mahalaga. Ngayon mga bata, may tanong uli ako. Ano nga ulit yung tatlong R na napag-aralan natin? Ako po, ma'am. Mayan. Ito po ay reduce, reuse, recycle po, ma'am. Tama. Sa ganitong paraan ay mapapanatili nating malinis at ligtas ang ating bahay o bakuran at lalong-lalo na ang kalusugan ng ating kapamilya. Mga bata, naintindihan niyo ba ang ating talakayan ngayon? Opo, ma'am. Ngayon naman ay dako tayo sa paglinang ng kabisaan. Ngayon naman mga bata, upang mas malinaw pa ang inyong kabisaan sa ating talakayan, tayo ay maglalaro. Gusto nyo bang maglaro mga bata? Opo. Kung ganon, mainam kung ganon. Ngayon, ang ating lalaruin ay ang pinamagatang Pinoy Henyo. Sino sa inyo ang nakapanood dito sa television? Opo. Kung ganon, aking i-assume na alam na ninyo ito at may experience na kayo sa paglalaro nito. Kung ganon, aking babasahin ang mga panuto sa paglalaro ng Pinoy Henyo. Ang una, maipapangkat ang klase sa 4 na pangkat. 4 na grupo at 8 kasapi bawat grupo. Bawat grupo ay mabibigyan ng 30 seconds para hulaan ang 5 salitang inyong napili. Ako ay naghanda ng timer dito sa harap.
pang-apat naman, maaring magpas kung hindi ito mahulaan at maaring balikan kapag may oras pa. Ang grupong unang makahula ng mas maraming tamang sagot sa loob ng 30 segundo ang siyang may mataas na puntos. Ngayon, ito ang unang grupo, pangalawang grupo, pangatlong grupo at ang pang-apat na grupo. Ang unang maglalaro ay ang unang grupo at ang pangalawang grupo. Maaari ko bang anyayahan sa harap ang pangalawa at ang unang grupo? Yan, maraming salamat. Ngayon ay magsisimula na tayo. Ang unang grupo ang siyang magsasabi ang siyang manghuhula at ang pangalawang grupo ay siyang magsasabi ng sagot kung ito ay tama o mali. O kung nahulaan niya ba ang mga salita na aking inihanda. Tayo ay magsisimula na. Magkakaroon ka ng 30 segundo upang sagutin ang salitang nasa inyo ulo. Nabubulok? Hindi. Di nabubulok? Pwede. Plastic bottles? Opo. Plastic bottles. Yan. Magaling! Ang unang grupo ay nahulaan ang salita at ito ay ang plastic bottle. Sila ay may isang puntos. Ngayon naman, magpalit kayo. Hindi. Ay, Iyasyo mo ko lagi trete. No, oo ko na itisom. Tapos, Go. Sige. Nabubulok? Oo. Balat ng gulay? Hindi. Karne? Pwede. Tirang karne? Pwede. Sirang karne? Pwede. Pas? Nabubulok? Oo. Time. Ang nahulaan niya ay isang salita. Ngayon naman, ang maghuhula ay ang pangalawang grupo. Ang iyong oras ay magsisimula na. Nabubulok? Oo. Nabubulok. Ito yung dahon? Oo. Nabubulok? Oo. Karne? Hindi. Pas. Bote. Ay! Nabubulok? Hindi. Di nabubulok? Hindi. Nabebenta? Oo. Karton? Hindi. Newspaper? Hindi. Bote? Hindi. Lata? Yan. Ang pangalawang grupo ay nakakuha ng isang puntos. Ngayon naman ay ating tawagin ang pangatlo at ang pang-apat na grupo. Pumunta na kayo sa harapan. Dito ang pangatlo at dito ang pang-apat. Ngayon, ang iyong timer ay magsisimula na. Nabubulok? Hindi. Di nabubulok? Hindi. Nabebenta? Oo. Lata? Hindi. Pote? Oo. Oo. Nabubulok? Oo. Balat ng gulay? Oo. Oo. Balat ng gulay. Nabubulok? Nabubulok? Hindi. Di nabubulok? Ang pangatlong grupo ay nakakuha ng 2 tamang kasagutan. Ngayon naman ay magsalitan kayo at pumarito ang pang-apat na grupo. Ang iyong timer ay magsisimula na. Nabubulok? Oo. Bubulok.
Nabubulok? Oo. Tirang pagkain? Hindi. Bulok na karne? Oo. Nabubulok? Hindi. Di nabubulok? Hindi. Nabebenta? Ang pang-apat na grupo ay nakakuha ng isang kasagutan. Ngayon naman, mga bata, maaari na kayong pumunta sa inyong mga upuan. Ang una at pangalawang grupo ay nakakuha ng tig-isang puntos. Gayon din ang pangatlong grupo. At ang pang-apat naman ay nakakuha ng 2 puntos. Ngayon, dako na tayo sa paglarapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay. Mayan, maaari ka ba magbigay ng isang numero? Number 10 po, ma'am. Number 10? Ang number 10 ay si Mylene. Mylene, maaari mo bang sagutin ang katanungan ito? Bilang isang mag-aaral, paano mo ba ipapakita ang pagmamahal mo sa ating kapaligiran? Guro, bilang isang mabuting mag-aaral ay itatapon ko po sa tamang basurahan ang mga basura at ituturo ko ito sa mga kapatid o kababata ko po, guro. Mahusay! Mylene, ang inyong mga tinuran ay lubos na tama. Ngayon naman, sino pa ang may dagdag na kasagutan sa ating katanungan? Pipili ako ng numero dito. Marlene, maaari ka bang pagbahagi ng inyong kasagutan? Ma'am, sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng disiplina sa sarili, dahil sa pamamagitan nito ay bawat isa sa atin ay, kung ang bawat sa atin ay may disiplina sa sarili, ay malaking tulong na ito upang maiwasan natin ang maruming kapaligiran po. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong mga kasagutan. Ang mga kasagutan na sinabi ni Mylene at ni Marlene ay lubos na tama sapagkat ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili ay lubos na nakakutulong sa ikakaunlad at ikakaganda ng ating kapaligiran. Sa pamamagitan din ng kanilang mga sinabi, maiiwasan natin ang mga sakit. Naintindihan ba, mga bata? Opo! Dako naman na tayo sa paglalahad ng ating aralin. Ngayon ay pipili ulit ako ng isang numero sa ating lucky chart. Miriam, maari mo bang sagutin ang katanungang ito? Ano-ano ang napag-aralan natin ngayon? Guro, ang napag-aralan natin ngayon ay ang mga paraan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa ating kapaligiran. Mahusay, Miriam. Tama ang iyong mga kasagutan. At ang pangalawang katanungan, ano-ano ang mga paraan upang mapanatili natin ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran? Ang sasagot naman ay si Laban. Ma'am, ang mga paraan upang mapanatili natin ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran ay itapon ang basura sa tamang lalagyan po, guro. Napakahusay! Ngayon naman ay nais kong bigyan nyo ng 5 bagsak ang iyong mga sarili upang magsilbing reward. Maraming salamat, mga bata. Dako na tayo sa pangatlong katanungan. Ano-ano ang mga paraan upang mapanatili natin malinis ang ating kapaligiran? Ang sasagot ay ang 20, si Divina. Paghiwalayin po ang mga basurang nabubulok at di nabubulok, guro. Maraming salamat. Yon ay tama. Ngayon naman ay dako na tayo sa ating pagtataya ng ating aralin. May inihanda akong mga worksheet dito at sa
10 minuto ay inyong sagutin ito. Mga bata, narito ang mga panuto sa pagsagot ng ating pagtataya ng aralin. Isulat lamang ang pangalan dito, ang petsa ngayon, at ako na lamang ang magsusulat ng inyong mga score. Sabi niya dito, isulat ang letrang T kung tama ang sinasaad ng pangungusap, at M naman kung hindi. Isulat ang sagot sapat lang bago ang bilang. Naintindihan ba mga bata? Ang tanging isusulat nyo lamang daw ay ang letrang T kung tama at ang M kung ito naman ay nagsasaad ng kamalian. Sa ikalawang gawain, ayusin ang mga salita sa loob ng kahon sa klasifikasyon. May mga salita dito at iyong isulat ang mga ito kung ito ba ay kabilang sa reduce, reuse, o recycle. Naintindihan ba mga bata? Opo! Ngayon ay akin nang ibibigay at pagkatapos ay ipasa ang mga ito. Tapos na ba mga bata? Opo! Pakipasa lamang sa harapan. Maraming salamat mga bata sapagkat alam kong naintindihan nyo ang ating talakayan ngayon. Ngayon, dumako na tayo sa ating takdang aralin. Nais kong ilabas ang inyong mga ballpen at kwaderno at kopyahin nyo ang ating takdang aralin. Babasahin ko ito, magtala ng mga hakbang na ginagawa sa inyong tahanan para sa tamang paghihiwalay ng basura. Diba? Hindi ba naiintindihan nyo ang ating talakayan? So, alam ko na masasagot nyo ito ng mabuti. Mga bata, akin ko kolektahin ito sa susunod nating klase. Naintindihan ba mga bata? Opo! Maraming salamat. Paalam! Paalam